Isang magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Pero paano kung ang mismong araw ng iyong pag-iisang dibdib ay siya palang simula ng isang malagim na paghuhukom at ang taong pinangakuan mo ng habang buhay ay siya palang magiging iyong hukom? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya sa Ang Bukang Liwayway ni Laya. Laya Di Mayuga, tinatanggap mo ba si Kaylan Del Fuego bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng maringal na simbahan, sapat na para gisingin ang bawat natutulog na santo sa kanilang mga pedestal. Ngunit para kay Laya, ang tanong ay parang isang dagundong mula sa ilalim ng lupa. Nagbabadyang gumuho ang lahat sa paligid niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa pagkakahawak sa buke ng mga puting rosas. Ang bigat ng puting trahe de boda ay hindi kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isa kang artista, Laya. Umarte ka. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maramdaman na isa siyang nobya. Pakiramdam niya ay isa siyang bihag na dinala sa sarili niyang bitayan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay. Ang mga mata ng mayayamang bisita, ang mga kamera na kumukislap, at ang mga mata ng lalaking nasa harap niya. Si Kaylan Del Fuego na nakaupo sa kanyang wheelchair. Huminga siya ng malalim, handa nang isubo ang kasinungalingang magpapalaya sa kanya sa utang na loob, sa impyernong tinawag niyang tahanan sa piling ng kanyang Tia Rowena. Opo, Padre. Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang tunog ang pumunit sa sagradong katahimikan ng simbahan. Hindi ito malakas. Isa lamang itong mahinang tunog ng sapatos na gumalaw sa marmol na sahig. Ngunit sapat na yon para mapatigil ang lahat. Dahil ang tunog ay hindi nagmula sa kanya. Nagmula yon kay Kaylan. Kasunod ng tunog na yon ay ang mabagal na pag-angat ng isang katawan na sinasabi ng lahat ay lumpo. Dahan-dahan, ngunit may tiyak na lakas. Tumayo si Kaylan Del Fuego mula sa kanyang wheelchair. Matangkad, matipuno, perpekto ang tindig. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa hangin. Narinig ni Laya ang sarili niyang pag-atras. Ang takong ng kanyang sapatos ay gumawa ng maliit na ingay. Ang mga rosas sa kamay niya ay nalaglag at kumalat sa sahig. Ngumiti si Kaylan. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon, na ngayon ay nasa kapantay na niya, ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya tinitingnan ni Kaylan. Ang tinitingnan nito ay ang mga naguguluhang bisita. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Nagsalita si Kaylan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Salamat sa pagdalo sa aking munting palabas. Nagkaroon ng bulungan. Palabas? Sa loob ng 1 taon, pinalabas kong ako'y isang lumpo. Patuloy niya. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Laya na parang mga pako. Isang social experiment kung tawagin. Gusto kong makita kung sino ang mga taong tunay na mananatili sa tabi ko at kung sino ang mga buwitre na nag-aabang lang sa aking yaman. Ang kanyang tingin ay lumipat at sa wakas, dumapo ito kay Laya. Walang emosyon, walang awa. Tila ba isa lang siyang bagay na kabilang sa eksperimento. At gusto ko ring makita kung anong klaseng babae ang ipapadala sa akin ng mga desperado. Ang huling salita ay parang isang sampal. Naramdaman ni Laya na umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas. Tia Rowena, tawag ni Kaylan at ang tita ni Laya ay agad na lumapit. Umiiyak na parang isang tunay na biktima. Kaylan, iho!
Patawarin mo ako. Humagulgol si Rowena, sabay turo kay Laya. Nilinlang niya kaming lahat. Pinalabas niyang mahal niya ang anak kong si Serena, pero ang gusto lang pala niya ay ang pera mo. Ginamit niya ang kapansanan mo. Napakawalang hiya niya. Ang mga bulungan ay naging mga akusasyon. Gold digger. Impostor. Walang kaluluwa. Para kay Laya, ang mga salita ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Nakita niya ang mga kamera na ngayon ay nakatutok sa kanyang mukha. Kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang kahihihiyan. Hindi pwede. Sa isang iglap, ang tanging naisip niya ay tumakbo. Tumalikod siya at tumakbo palayo sa altar. Ang kanyang magarbong bestida ay naging isang pabigat, sumasabit sa kanyang mga paa. Wala siyang pakialam. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang takasan ang mga mapanghusgang mata. Ang mga tawang ngayon ay naririnig na niya at ang malamig na tingin ng lalaking sumira sa kanya sa harap ng buong mundo. Malapit na siya sa malaking pinto ng simbahan. Ilang hakbang na lang at makakalabas na siya. Malapit na ang kalayaan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang malakas at bakal na kamay ang humawak sa kanyang braso. Napahinto siya. Ang kanyang paghinga ay naputol. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Kailan del Fuego. Nakasunod pala ito sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Impostor? Ang braso niya ay maliit at marupok sa pagkakahawak ko at nanginginig. Iyon ang unang napansin ni Kailan. Sa kabila ng tela ng trahe de boda, ramdam niya ang panginginig ng laman nito, isang tremor na nagsisimula sa balikat at bumababa hanggang sa dulo ng mga daliri. Hindi ito panginginig ng isang taong nag-iisip ng palusot. Ito ay panginginig ng isang hayop na nasukol. Saan ka pupunta? Impostor? Inulit niya ang tanong. Mas mababa at mas may diin. Tumingala ito sa kanya at sa isang saglit, sa gitna ng lahat ng kamera at bulungan, nakita niya ng malinaw ang mga mata nito. Mga matang malalaki at kulay kape. Mga matang hindi puno ng kasakiman o galit. Puno ito ng lagim. Purong lagim. Isang linggo na ang nakalipas sa loob ng kanyang opisina na napapalibutan ng salamin at bakal, inilatag ng kanyang pribadong investigador ang isang brown na envelope sa kanyang mesa. Sa loob, 2 litrato. Ang una ay si Serena Montero, ang orihinal na bride-to-be, nakangiti ng matamis sa kamera. Ang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Ang pangalawa ay ang babaeng ito, si Laya de Mayuga. Nakatayo sa labas ng isang karinderya, suot ang isang simpleng uniforme. Ang buhok ay nakatali at ang mga mata ay malungkot. Tila bapasan niya ang buong mundo. Magpapalit sila, sir, sabi ng investigador. Ang plano ng tiyahin, si Laya ang ipapalit sa araw ng kasal. Sigurado na sila na hindi mo mapapansin dahil sa iyong kalagayan. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Kailan. Hayaan mo sila, sabi niya noon. Ituloy ang plano. Gawin nating mas interesante ang palabas. Inaasahan niya ang lahat. Inasahan niya ang pagdating ng isang impostor. Inasahan niyang aarte ito na parang isang anghel. Iiyak sa harap niya at magmamakaawa kapag nabuking na. Inasahan niya ang kasakiman. Pero habang pinapanood niya si Laya na naglalakad sa pasilyo kanina, may ibang bagay siyang nakita. Bawat hakbang nito ay alanganin. Bawat paghinga ay mababaw. Nang tumayo siya mula sa wheelchair, ang nakita niya sa mukha nito ay hindi pagkagulat ng isang taong nahuli sa akto. Ang nakita niya ay ang pagkasindak ng isang taong nakakita ng multo. Hindi ito parte ng inaasahan niya. Ngayon, habang hawak niya ito, mas lalo siyang naguluhan. Hindi ka magsasalita? Tanong niya. Ang boses ay nanunuya. Nasaan na ang tapang mo? Ang tapang na linlangin ang isang lumpo? Sinubukan nitong magsalita.
Bumuka ang mga labi nito, ngunit tanging isang mahinang tunog lang ang lumabas. Parang isang hikbi na walang luha. "Kaylan, hayan siya!" Ang matinis na boses ni Rowena ang bumasag sa kanilang pagtititigan. Mabilis itong lumapit, kasama ang ilang mga bisita na gustong makita ang drama ng mas malapitan. Agad nitong hinila si Laya palayo sa kanya. Ngunit hindi binitiwan ni Kaylan ang pagkakahawak. "Tingnan ninyo siya!" sigaw ni Rowena sa lahat. "Ang walang hiyang pamangkin ko. Pinalaki ko siya. Pinakain. Ito ang isusukli niya sa akin. Pagnanakawan ng isang mabuting tao na tulad ni Ginoong Del Fuego." Napanood ni Kaylan ang eksena na para bang isa itong dula sa entablado. Isang mahusay na artista si Rowena. Bawat salita, bawat patak ng luha ay kalkulado. At ang babaeng ito, si Laya, ang perpektong kontrabida sa kanyang kwento. Tahimik, hindi makapagtanggol sa sarili, mukhang salarin. Pero bakit may kung anong kumikirot sa loob niya? Isang maliit na tinik ng pagsisisi? Imposible. Kontrolado niya ang lahat. Ito ang gusto niya. Ito ang kanyang paghuhukom. "Bitiwan mo ako." Sa wakas ay nagsalita si Laya. Ang boses ay basag at halos pabulong na lang. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Hindi kay Rowena, kundi sa kanya. Isang bagay sa loob ni Kaylan ang nag-atubili. Ngunit huli na para umatras. Ang palabas ay kailangang magtapos. "Bakit kita bibitiwan?" hamon niya. "Para makatakas ka sa kasalanan mo?" Wala. Wala akong... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Nakita ni Kaylan ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay biglang nawalan ng focus na para bang tumitingin sa isang bagay na malayo at walang laman. Ang mga tuhod nito ay bumigay. Bago pa man siya makapag-isip, kusa nang kumilos ang kanyang katawan. Binitiwan niya ang braso nito para saluhin ang bigat ng katawan nitong pabagsak. Sa isang iglap, ang babaeng tinawag niyang impostor at kinasuklaman niya sa kanyang isipan ay wala nang malay sa kanyang mga bisig. Ang bigat nito ay totoo. Ang init ng balat nito ay totoo. At ang katahimikan na biglang bumalot sa paligid habang ang lahat ay napatingin sa kanila ay nakakabingi. Nakatayo si Kaylan Del Fuego, ang bilyonaryong nagpanggap na lumpo, ang hukom sa sarili niyang korte habang pasan sa kanyang mga braso ang babaeng hinatulan niya. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, naramdaman niyang nawalan siya ng kontrol. Ang unang nagising sa diwa ni Laya ay ang amoy. Hindi ang pamilyar na amoy ng sabong panlaba at sinaing na kanin sa maliit na bahay ng kanyang tia Rowena. Ito ay amoy na malinis, banayad at mamahalin, parang amoy ng mga bulaklak pagkatapos ng ulan at mamahaling pabango. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang malawak na kisame na may eleganteng chandelier ang sumalubong sa kanya. Nakahiga siya sa isang kama na napakalambot. Ang kumot na bumabalot sa kanya ay gawa sa seda. Ang buong silid ay naliligo sa malambot na liwanag ng umaga na tumatagos sa naglalakihang mga bintanang salamin. Para siyang nasa loob ng isang panaginip o isang bangungot. At bigla, bumalik ang lahat. Ang simbahan, ang pagtayo ni Kaylan, ang mga salitang impostor, ang kahihiyan, ang pagkahimatay niya sa mga bisig nito. Napabalikwas siya ng bangon. Isang matinding hilakbot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nasa pamamahay siya ng mga Del Fuego, nasa hawla siya ng halimaw. Mabilis niyang inilibot ang kanyang paningin. Wala siya sa suot niyang trahe de boda. Nakasuot siya ng isang simpleng silk robe na nakapatong sa isang nightgown. Sino ang nagbihis sa kanya? Ang isiping iyon ay nagpadala ng panibagong bugso ng takot sa kanya. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na, dahan-dahan siyang tumayo.
Bawat galaw ay maingat, na para bang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga anino. Nakita niya ang kanyang damit pangkasal, lukot-lukot at marumi, na nakasampay sa isang silya sa sulok. Isang maruming simbolo ng kanyang pagkawasak. Mabilis niya itong kinuha. Hindi na siya nag-abalang magbihis ng maayos. Ang mahalaga ay ang makatakas. Pinihit niya ang seradura ng pinto. Walang tunog. Bumukas ito. Sumilip siya sa labas. Isang mahaba at malawak na pasilyo ang bumungad sa kanya. Ang mga pader ay puno ng mga obra maestra at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang buong bahay ay tahimik. Marahil ay tulog pa ang lahat. Ito na ang kanyang pagkakataon. Gamit ang mga paang walang sapin, tinakbo niya ang pasilyo, paliko-liko sa mga sulok, sinusundan ang engranding hagdanan pababa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Sa wakas, narating niya ang malaking pinto sa ibaba. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ito at lumabas sa malamig na hangin ng madaling araw. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, palayo sa mansyon, palayo sa kasinungalingan, palayo kay Kailan del Fuego. Nang marating niya ang pamilyar na eskinita ng kanilang bahay, tirik na ang araw. Ang mga tao ay naglalakad na, nagbubukas ng kanilang mga tindahan, nagsisimula ng kanilang araw, na tila ba walang nangyaring trahedya kahapon. Ngunit para kay Laya, dala-dala pa rin niya ang bigat ng mundo. Huminga siya nang malalim bago kumatok sa pinto. Si Tia Rowena ang nagbukas. Ang mukha nito ay walang bakas ng pag-aalala, tanging galit at pagkasuklam. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito. Tia, nagsimula si Laya, ang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po ako. Napilitan lang po ako. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa kanya. Sapat para mapalingon ang kanyang mukha. Huwag mo akong matawag-tawag na tiya. Isa kang kahihiyan. Sinira mo ang kinabukasan ng anak ko. Sinira mo ang lahat. Hindi po totoo yan. Kayo po ang... Ako pa ngayon ang may kasalanan. Sigaw ni Rowena. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Kasunod ng mga salitang yon ay ang paghahagis ni Rowena ng mga gamit niya palabas ng pinto. Isang lumang bag na naglalaman ng kanyang iilang damit, mga gas-gas na tsinelas, mga librong luma. Lahat ng pag-aari niya sa mundo ay ikinalat sa maruming kalsada. Napatitig lang si Laya, hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsisilbi, lahat ng kanyang sakripisyo, ito ang ganti sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kalsada, sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Wala na siyang maramdaman. Manhid, basag. Ang mga taong dumadaan ay tumitingin sa kanya, nagbubulungan, ngunit wala na siyang pakialam. Dito na ba magtatapos ang lahat? At sa gitna ng kanyang mga gamit, sa ilalim ng isang lumang damit, nakita niya ito. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang tanging bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, naroon ang mga alaala ng isang buhay na halos hindi na niya matandaan. Isang maliit na kwintas na may pendant na araw, ilang tuyong bulaklak, at isang makapal na kwaderno na nababalutan ng balat. Ang diary ng kanyang ina. Sa ilalim nito, isang kupas na litrato. Kinuha niya ang litrato. Larawan ito ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga bulaklak na may malawak na tanawin ng mga luntiang bukirin sa likod. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. Ang ating paraiso, bayan ng likhayan. Likhayan. Binuksan niya ang diary sa isang pahina. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila bumubulong sa kanya mula sa nakaraan. Anak, kung sakaling dumating ang araw na pakiramdam mo ay nag-iisa ka na sa mundo, kung pakiramdam mo ay wala ka ng matatakbuhan, alalahanin mo ito. Mayroon kang kanlungan,
Sa likayan, doon ka laging ligtas, anak. Isang patak ng luha ang pumatak sa lumang papel. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Isang maliit na ningas ang nagsimulang sumiklab sa loob ng kanyang nawasak na puso. Isang determinasyon. Tumayo si Laya. Pinulot niya ang kahon. Kinuha niya ang kanyang bag. Tinalikuran niya ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Naglakad siya palayo. Hindi na lumingon pa. Sa terminal ng bus, binilang niya ang lahat ng perang natitira sa kanya. Mga lukot na papel at ilang barya. Sapat lang para sa isang bagay. Lumapit siya sa takilya. Isa pong tiket, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit buo. Papuntang likhayan. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Maynila, pakiramdam ni Laya ay may isang mabigat na kadena na unti-unting nalalagot mula sa kanyang puso. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng payapang tanawin ng mga luntiang palayan. Ang maruming usok ay napalitan ng sariwang hangin na may amoy ng basang lupa at mga bulaklak. Pagbaba niya sa terminal ng likhayan, isang kakaibang kapayapaan ang sumalubong sa kanya. Ang bayan ay simple. Ang mga tao ay ngumingiti. Ang oras ay tila mas mabagal. Ito ang mundo ng kanyang ina. Hawak ang kupas na litrato. Naglakad siya sa mga kalyeng may pangalan ng mga puno at mga bulaklak. Nagtanong-tanong siya sa mga matatandang nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay. At bawat isa sa kanila ay tinuturo siya sa tamang direksyon na may kasamang ngiti. Sa dulo ng isang maliit na kalsada na napapaligiran ng mga puno ng mangga, natagpuan niya ito. Ang bahay mula sa litrato. Mas luma na ito ngayon. Ang pintura ay medyo natuklap na, ngunit naroon pa rin ang alindog. Ang mga halaman at bulaklak sa hardin ay mas malago. Tila ba may isang mapagmahal na kamay na patuloy na nag-aalaga sa mga ito. Nag-atubili siya sa harap ng maliit na tarangkahan. Paano kung hindi siya tanggapin? Paano kung isa lang itong maling akala? Ngunit wala na siyang ibang babalikan. Huminga siya ng malalim at itinulak ang tarangkahan. Habang naglalakad siya sa munting hardin, isang babae ang lumabas mula sa bahay. Medyo may edad na ito, ang buhok ay may mga puti ng hibla. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at ang kanyang ngamang ngiti ay mainit. Nagdidilig ito ng halaman. Magandang umaga, Ineng, bati ng babae. May hinahanap ka ba? Hindi makapagsalita si Laya. Inilahad na lamang niya ang litrato. Kinuha ito ng babae. Tiningnan niya ang litrato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Laya. Tinitigan niya ang mukha ni Laya. Mula sa mata, sa ilong, hanggang sa hugis ng kanyang mga labi. At sa isang iglap, ang ngiti ng babae ay napalitan ng pagkamangha at pananabik. Liwayway! Bulong nito, ang pangalan ng ina ni Laya. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Tumuulo ang mga luha sa mga mata ni Laya. Mga luhang pinigilan niya sa buong biyahe. Kayo po ba? Si Tia Diwa? Hindi na sumagot ang babae. Ibinalik nito ang litrato kay Laya at sa isang mabilis na kilos, niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal na matagal nang hinahanap ni Laya. Isang yakap na nagsasabing, nandito ka na, ligtas ka na. Halika, pumasok ka, apo, sabi ni Tia Diwa habang pinapahid ang sarili niyang mga luha. Kanina pa kita hinihintay. Ang loob ng bahay ay simple, ngunit malinis at puno ng buhay. May mga sariwang bulaklak sa florera. Ang amoy ay tulad ng pinaghalong luto at lumang kahoy. Dinala siya ni Tia Diwa sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ito, sabi nito, habang binubuksan ang pinto. Ito ang kwarto ng mama mo. Pagpasok ni Laya sa silid, pakiramdam niya ay huminto ang oras. Ang lahat ay tila iniwanan lang kahapon. Naroon ang isang lumang kama na may habing kumot, isang maliit na tokador. At sa tabi ng bintana,
kung saan pumapasok ang ginintuang sinag ng araw. Nakatayo ang isang easel. Sa easel, may isang canvas. Isang hindi natapos na pagpipinta. Lumapit si Laya. Hinaplos niya ang magaspang na canvas. Isang bukang liwayway. Ang araw ay nagsisimula palang sumikat sa likod ng mga bundok. Ang mga kulay ay pinaghalong rosas, kahel, at lila. Bakit hindi ito natapos ng kanyang ina? Mahilig siyang magpinta, sabi ni Chadiwa mula sa likuran niya. Dito niya inilalabas ang lahat ng nasa kanyang kaluluwa. Ang bawat guhit, ang bawat kulay. Kwento yan ng buhay niya. Tumingin si Laya sa paligid. Nakita niya ang mga lumang brush sa isang lata, mga tuyong tubo ng pintura. Hinawakan niya ang easel na kahoy at naramdaman niya ang isang koneksyon sa ina na halos hindi niya nakilala. Naramdaman niya ang kalungkutan sa hindi natapos na obra, ngunit kasabay nito, isang kuryosidad ang umusbong sa kanya. Magpahinga ka muna, Laya, sabi ni Chadiwa, ang boses ay malambing. Alam kong pagod ka sa biyahe. Ipaghahanda kita ng makakain. Naiwan si Laya sa loob ng silid. Umupo siya sa kama, sa mismong lugar kung saan marahil ay natulog at nangarap din ang kanyang ina. Inilapag niya sa tabi niya ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niya ang ginhawa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ligtas siya, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang katahimikang ito ay simula pa lamang. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Kailangan niyang maintindihan kung bakit ganito ang sinapit ng kanyang ina at kung bakit ganito ang naging buhay niya. Tinitigan niya ang diary na nasa loob ng kahon. Ang sagot ay naroon. Naghihintay. Kinuha niya ito. Ang mga daliri ay nanginginig. Hinaplos niya ang lumang takip na balat. Panahon na. Panahon ng buksan ang mga lihim ng nakaraan. Pagkatapos ng isang simpleng hapunan na puno ng kwento tungkol sa kanyang ina, bumalik si Laya sa silid. Ang gabi sa likhayan ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa lumang kama at binuksan ang diary. Ang unang mga pahina ay puno ng masasayang alaala. Ang sulat kamay ng kanyang ina, si Liwayway, ay elegante at puno ng buhay. Isinulat nito ang tungkol sa pag-ibig nito sa likhayan, sa amoy ng umaga at sa bawat kulay ng papalubog na araw. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono. Ika-7 ng Marso, dumating si Rowena para bisitahin ako. Ang pinsan ko. Nakikita ko ang inggit sa kanyang mga mata kapag tinitingnan niya ang aking mga ipinipinta. Sabi niya, sayang lang daw ang panahon ko dito. Dapat daw ay nasa syudad ako, nagtatrabaho, kumikita ng pera. Hindi niya maintindihan na ang pagpipinta ay hindi trabaho para sa akin. Ito ang aking paghinga. Napahinto si Laya. Ang Rowena sa diary ay ang parehong Rowena na nakilala niya. Isang babaeng sinusukat ang halaga ng lahat ng bagay sa pera. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Ika-5 ng Setyembre nalaman kong may sakit ako. Sabi ng doktor, hindi na raw magtatagal. Ang inaalala ko ay ang anak ko sa aking sinapupunan, ang aking munting Laya. Nakausap ko si Rowena. Nangako siyang aalagaan kanya anak. Nag-iwan ako sa kanya ng perang naipon ko mula sa pagbebenta ng aking mga obra. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para sa iyong pag-aaral, para makapagsimula ka ng bagong buhay. Nakasulat lahat sa isang dokumento na tanging siya lang ang nakakaalam. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Laya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang utang na loob na isinumbat sa kanya ni Rowena sa buong buhay niya ay hindi pala utang. Ito ay isang kasinungalingan.
Ang perang ipinanggastos sa kanya ay pera niya mismo, pera na iniwan ng kanyang ina. Ngunit ang huling entry ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ang sulat kamay ay nanginginig na, halatang hirap ng isulat. Ika-2 ng Nobyembre, anak ko, Laya. Pangalan mo ay nangangahulugang kalayaan. Patawarin mo ako kung hindi kita masasamahan sa iyong paglaki. Patawarin mo ako sa lahat ng paghihirap na darating. Ngunit tandaan mo ito, huwag na huwag mong hahayaang ikulong ka ng kahit sino. Hanapin mo ang iyong kaligayahan kung sakaling mahilig ka rin sa mga kulay, tulad ko. Huwag kang matakot na gamitin ang mga ito. Ikwento mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng canvas. Maging malaya ka. Aking Laya. Mahal na mahal ka ni Mama. Isinara ni Laya ang diary. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na isang simpleng hikbi. Ito ay isang malakas na hagulgol, isang pinaghalong sakit, pighati at nag-aalab na galit. Galit para sa kanyang ina na namatay na may maling tiwala. Galit para sa kanyang sarili na naging isang sunod-sunurang alipin. At higit sa lahat, galit para kay Rowena na hindi lang nagnakaw ng kanyang pera, kundi nagnakaw din ng kanyang buong pagkatao. Tumayo siya, ang mga mata ay namumugto, ang mga kamay ay nakakuyom. Tila ba may isang bagong apoy na nagliliyab sa loob niya. Napatingin siya sa hindi natapos na painting sa easel, ang bukang liwayway ng kanyang ina. Lumapit siya rito. Kinuha niya ang isang brush. Maalikabok. Kumuha siya ng isang tubo ng pintura. Kulay pula. Tuyo na ito sa labas, ngunit piniga niya ito ng buong lakas hanggang sa may lumabas na matingkad na kulay sa isang lumang platito. Sa simula, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit pagdampi ng brush sa canvas, nawala ang lahat. Nawala ang takot. Nawala ang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay ang bugso ng kanyang damdamin. Hindi niya sinubukang tapusin ang sinimulan ng kanyang ina. Gumawa siya ng sarili niya. Ang kulay rosas at kahel ng bukang liwayway ay tinabunan niya ng galit na pula. Gumuhit siya ng mga linyang maitim at magulo. Sumisimbolo sa kanyang nakaraang puno ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naglagay siya ng isang maliit na guhit ng kulay dilaw, isang maliit na sinag ng araw na pilit sumisikat. Ang pagpipinta ay hindi maganda sa tradisyonal na paraan. Ito ay magulo, malupit, ngunit ito ay totoo. Ito ay ang kanyang kaluluwa na nakalathala sa canvas. Nang matapos siya, napaluhod siya sa sahig, hingal na para bang katatapos lang sa isang mahabang takbuhan. Tiningnan niya ang kanyang obra. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng liwanag. Kinabukasan, pumasok si Tia Diwa sa silid para dalhan siya ng agahan at natigilan ito sa nakita, hindi sa kalat ng pintura, kundi sa painting na nasa easel. Laya, ikaw ang gumawa nito? Mahinang tanong nito, puno ng pagkamangha. Tumangulang si Laya. Kinahapunan, bumalik si Tia Diwa na may kasamang isang lalaki. Ipinakilala niya ito bilang si Mang Cesar, ang may-ari ng nag-iisang art gallery sa bayan. Tinitigan ni Mang Cesar ang painting ng matagal. Walang emosyon ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin ito kay Laya. Magkano mo ito ibebenta? Tanong nito. Gusto kong isama sa exhibit ko sa susunod na linggo. Ang katahimikan sa penthouse office ni Kaylan Del Fuego ay nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng air conditioning system at ang tunog ng kanyang ballpen na paulit-ulit na tumitipa sa mamahaling mahogany desk ang maririnig. Sa labas ng floor-to-ceiling glass window, ang Maynila ay isang dagat ng kumikinang na mga ilaw. Isang syudad na nasa kanyang mga paanan. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng yon ay walang kulay. Isang linggo na ang nakalipas mula sa kasal. Ang eskandalo ay unti-unti nang humuhupa.
napapalitan ng panibagong mga tsismis sa alta sosyedad. Ang Fuego Corporation ay nananatiling matatag. Ang kanyang plano ay naging matagumpay sa teknikal na aspeto. Napatunayan niya kung sino ang mga huwad na kaibigan at mga ganid na kasosyo. Panalo siya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Gabi-gabi, kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang mukha ni Laya Di Mayuga bago ito mawalan ng malay. Ang mga matang iyon, hindi mapanghusga, hindi mapanlinlang, kundi puno ng dalisay na takot at pagkabigo. Isang tingin na tila ba sinasabing hindi siya ang kontrabida, kundi isang biktima. Damn it! Bulong niya sa sarili, sabay hagis ng ballpen sa mesa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay isang lalaking may kontrol sa lahat, isang hari sa kanyang imperyo. Ngunit alam niya na sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa kanya na kinakain ng konsensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pribadong investigador. Reyes, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May ipapagawa ulit ako sa'yo. Sir Kaylan, ano po iyon? Yung babae, si Laya Di Mayuga. Huminto si Kaylan, naghahanap ng tamang salita. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi lang ang pangalan at tirahan niya. Gusto kong malaman ang buhay niya bago ang kasal. Kausapin mo ang mga kapitbahay. Hanapin mo ang mga dating kaeskwela. Alamin mo kung paano siya tratuhin ng tiyahin niya. Lahat. Masusunod po, sir. Makalipas ang 3 araw, isang confidential email ang pumasok sa inbox ni Kaylan. Ang subject, Laya Di Mayuga Background Investigation. Binuksan niya ito. Ang report ay detalyado at brutal. Naroon ang mga testimonya ng mga kapitbahay na laging nakakarinig ng sigaw mula sa bahay ni Rowena. Ang kwento ng isang may-ari ng karinderya kung saan part-time na nagtatrabaho si Laya na nagsabing halos lahat ng sahod nito ay kinukuha ng tiyahin. Ang record mula sa eskwelahan na nagpapakitang isa siyang honor student pero hindi na nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan sa pera. Bawat salita, bawat pangungusap ay parang isang suntok sa sikmura ni Kaylan. Ang babaeng hinusgahan niya bilang isang gold digger ay isang alipin sa sarili nitong tahanan. Ang babaeng inakala niyang manloloko ay biktima ng isang mas malaking panloloko. At siya? Hindi niya ito tinulungan. Siya pa ang nagtulak dito sa bangin. Isinara niya ang kanyang laptop nang may puwersa. Isang galit ang umakyat sa kanyang sistema. Galit hindi kay Laya, kundi sa sarili niya. Ang kanyang social experiment ay hindi isang paghahanap ng katotohanan. Isa itong pagpapakita ng kanyang sariling kayabangan at kawalan ng tiwala sa kapwa. At sa proseso, nakasakit siya ng isang taong inosente. Napatingin siya sa isang maliit na painting na nakasabit sa kanyang opisina. Ito ang paborito niya. Isang abstract na obra na binili niya sa isang auction. Tinitigan niya ang magulong mga guhit at matingkad na kulay. Sining. Isang paraan para ilabas ang damdamin. Biglang may isa pang email na pumasok. Galing ulit kay Reyes. Subject: Update. Laya Di Mayuga location. Binuksan niya ito. Ang laman ay maikli lang. Sir, natagpuan na po namin ang kinaroroonan ni Miss Laya Di Mayuga. Kasalukuyan siyang nasa isang maliit na bayan sa Laguna na tinatawag na Likhayan. Mukhang doon po nagmula ang kanyang ina. P.S. Meron din pong isang lokal na blog na nag-feature sa isang art exhibit sa bayan. Isang baguhang pintor ang laman ng balita. Baka po interesado kayo. Attached is the link. Dahil sa kuryosidad, kinlik ni Kaylan ang link. Bumungad sa kanya ang isang simpleng website. Ang headline, isang bagong bituin sa sining ng Likhayan. At sa ilalim nito, isang litrato ng isang painting. Natigilan si Kaylan. Ang painting ay magulo.
puno ng galit. Ang mga kulay ay madilim at marahas. Pula, itim, kulay abo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na sinag ng pag-asa. Isang guhit ng maningning na dilaw. Pamilyar ang emosyon na ipinapahiwatig ng obra. Ito ang parehong emosyon na nakita niya sa mga mata ni Laya sa simbahan. Ang sakit, ang galit, ang pag-asa. Sa ilalim ng litrato, may pangalan ng pintor. Laya D. Napatitig si Kaylan sa screen. Ang babaeng sinira niya ay lumilikha. Ang babaeng tinanggalan niya ng boses ay natagpuan ng kanyang tinig sa pamamagitan ng sining. Hindi niya namalaya na tumatayo na pala siya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Cancel all my appointments for the next few days. Utos niya sa kanyang sekretarya sa intercom. Pero sir, saan po kayo pupunta? Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang kanyang isip ay nakatuon lang sa isang bagay. Kailangan niyang pumunta sa likhayan. Ang luntiang galeriya ni Mang Cesar ay ang naging kanlungan ni Laya. Sa loob ng maliit na espasyong yun na amoy pintura at lumang kahoy, natagpuan niya ang kanyang boses. Araw-araw, naroon siya. Minsan ay nagpipinta sa isang sulok, minsan naman ay simpleng pinagmamasdan ang mga taong humihinto para tingnan ang kanyang mga gawa. Ang kanyang unang painting, ang magulong pula at itim na may sinag ng dilaw. Ang laging nasa sentro. Tinawag niya itong kahihiyan. Marami ang hindi ito naiintindihan, ngunit may iilan na tumatayo sa harap nito ng matagal, na tila ba may nababasa silang kwento sa bawat guhit. At para kay Laya, sapat na iyon. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng ilang bagong canvas, isang tunog ng kampanilya mula sa pinto ang nagpahinto sa kanya. Normal lang iyon, may panibagong bisitang pumasok. Ngunit ang kasunod na katahimikan ay hindi normal. Ang mahinang bulungan ng mga tao sa loob ng gallery ay biglang natigil. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin bago pa man niya makita kung sino ito. Isang bigat, isang presensyang hindi nabibilang sa simpleng bayan ng likhayan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo malapit sa pinto, ang lalaking laman ng kanyang mga bangungot. Si Kaylan Del Fuego. Hindi ito nakaupo sa wheelchair. Nakatayo ito ng matikas. Suot ang isang mamahaling itim na suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang mga mata nito, ang mga matang yon ay nakatuon lamang sa kanya. Ang lahat ng hangin sa baga ni Laya ay tila biglang naubos. Ang hawak niyang canvas ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog na bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa niya rito? Paano siya natagpuan? Nagsimulang maglakad si Kaylan palapit sa kanya. Bawat hakbang nito, sa sahig na kahoy ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Ang mga tao sa paligid ay nagbibigay daan. Mga matang nag-uusisa, nagtataka kung sino ang estranghero. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahid ng pagsisisi, pag-aalinlangan. Hindi alam ni Laya at wala siyang pakialam. Ang alam lang niya ay ang pagbalik ng lahat ng sakit, ang kahihiyan sa simbahan, ang pagtataboy ni Tia Rowena. Ang lahat ng yon ay dahil sa lalaking nasa harap niya. Laya, sabi nito, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Nandito ako para ano? Putol ni Laya. At nagulat siya sa sarili niyang lakas. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay matatag at puno ng yelo. Ang apoy ng galit na itinago niya sa kanyang mga painting ay nagbigay sa kanya ng init at tapang. Para tapusin ang sinimulan ninyo, Ginoong Del Fuego, para pagtawanan ulit ako sa harap ng bagong mga manonood. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Kaylan
Marahil ay inaasahan nitong makita ang parehong babaeng duwag at umiiyak sa simbahan. Hindi, mabilis na sagot nito. Nandito ako para humingi ng tawad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Laya. Tawad? Ang tawad ba ninyo ay kayang burahin ang mga alaala? Ang tawad ba ninyo ay kayang ibalik ang dignidad na ninakaw ninyo sa akin? Lumapit pa ito ng isang hakbang. Alam ko, walang salita ang sapat. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Handa akong bayaran ang lahat ng pinsala. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Maring sabi ni Laya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na. Natuto na ako sa leksyon ko. Ang pera ang siyang nagdala sa akin sa impyerno at hinding-hindi na ako babalik doon. Itinuro niya ang pinto. Ang tanging kailangan ko mula sa inyo ay ang umalis kayo. Iwan ninyo ako sa kapayapaan na... Sa wakas ay natagpuan ko. Sa gitna ng kanilang tensyon, isang malumanay na kamay ang humawak sa balikat ni Laya. Si Chadiwa na narinig ang komosyon mula sa likod ng galir. Tumingin si Chadiwa kay Kaylan, hindi galit, kundi may matatag na awtoridad. Narinig mo ang pamangkin ko, iho, sabi nito sa mahinahong boses. Pakiusap, umalis ka na. Wala kang lugar dito. Tumingin si Kaylan mula kay Chadiwa, pabalik kay Laya. Isang desperasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Tila ba natatalo siya sa isang laban na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Tumalikod ito na para bang susunod na sa utos. Ngunit bago ito humakbang palayo, huminto ito at muling humarap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Hindi ako aalis, sabi niya. Hindi bilang isang utos, kundi bilang isang pangako. Hindi ako aalis sa likayan. Tumingin ito ng diretso kay Laya. At hindi ako aalis hanggat hindi mo nakikita na nagsisisi ako. Patuloy niya, ang bawat salita ay may bigat. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Ang salitang panunuyo o panliligaw ay bago sa bokabularyo ni Kaylan Del Fuego. Sa kanyang mundo, ang mga bagay ay nakukuha, hindi sinusuyo. Ang mga kontrata ay pinipirmahan, ang mga kumpanya ay binibili, ang mga babae ay humahanga. Ngunit dito sa likayan, sa harap ng isang babaeng nasaktan niya ng lubos, lahat ng kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi. Pagkatapos ng tensyonadong pagtatagpo sa gallery, hindi umalis si Kaylan sa bayan. Tinupad niya ang kanyang sinabi. Nagrenta siya ng isang maliit na bahay bakasyunan sa kabilang dulo ng likhayan. Sapat ang layo para hindi makagulo, ngunit sapat ang lapit para manatiling isang anino sa buhay ni Laya. Ang unang araw niya ay puno ng pagkabigo. Paano niya ipapakita ang pagsisisi sa gawa kung ang mismong taong dapat makakita nito ay ayaw siyang makita? Napagtanto niyang ang panunuyo ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa mundo ng taong sinusuyo mo. Kaya nagsimula siyang magmasid. Pinalitan niya ang kanyang mamahaling suit ng simpleng pantalon at polo shirt. Naglakad-lakad siya sa bayan, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang bisita. Nakinig siya sa kwentuhan ng mga tao sa plaza, sa mga magsasakang nagpapahinga sa ilalim ng puno, sa mga mangingisdang nag-aayos ng kanilang lambat. At sa pakikinig, natuklasan niya ang mga kwento at mga problema ng likhayan. Ang unang problema, isang maliit na tulay na gawa sa kawayan na nasira ng nakaraang bagyo. Ito ang nag-iisang daan ng mga bata para makapasok sa eskwelahan sa kabilang ilog. Ang gobyerno daw ay matagal nang nangako ng tulong, ngunit laging napapako. Hindi nagsalita si Kaylan. Kinabukasan, isang truck na puno ng materyales, semento, bakal at kahoy ang dumating sa bayan. Siya mismo ang nagpunta sa kapitan ng barangay. Hindi siya nag-alok ng pera. Nag-alok siya ng tulong. Sa sumunod na linggo, si Kaylan Del Fuego
Ang CEO na sanay mag-utos sa loob ng malamig na boardroom ay nasa ilalim ng sikat ng araw, buhat-buhat ang mga tabla at tumutulong sa mga karpintero. Ang kanyang mga kamay, na sanay lang sa pagpirma ng mga tseke, ay nagkaroon ng kalyo. Ang mga tagabayan, na noong una ay nagdududa, ay unti-unting napapalitan ng respeto ang tingin sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga, dumaan ang isang grupo ng mga bata. Nakita siya ni Laya mula sa malayo. Nagtama ang kanilang mga mata saglit bago ito mabilis na umiwas at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit nakita niya, iyon ang mahalaga. Ang kanyang sumunod na hakbang ay mas personal. Bumalik siya sa luntiang galeriya, ngunit sa pagkakataong ito, si Mang Cesar lang ang kinausap niya habang si Laya ay wala roon. "Gusto kong bilhin ang painting niya," sabi ni Kaylan, nakaturo sa obrang kahihiyan. "Nako sir, marami na pong tumawad dyan, pero ayaw niyang ibenta," sagot ni Mang Cesar. "Masyado daw pong personal. Sabihin mo, may isang art collector mula sa Europa na nakakita nito online," paliwanag ni Kaylan. Handa siyang magbayad ng malaki. Naglabas siya ng isang tseke at isinulat ang isang halaga na 10 beses na mas mataas kaysa sa presyo ng pinakamahal na painting sa gallery. At isa pa, Mang Cesar, huwag na huwag ninyong sasabihin na galing ito sa akin. Ito ay dapat manatiling lihim. Kinagabihan, nalaman niyang tinanggap ni Laya ang alok. Hindi dahil sa pera, kundi dahil, ayon kay Mang Cesar, sinabi raw ni Laya na panahon na para bitawan ang kahihiyan at magsimula ng bago. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kaylan. Sinusuportahan niya ang kanyang sining. Tinutulungan niya itong maging malaya. Ang kanilang pagtatagpo ay nangyari nang hindi sinasadya. Isang hapon, habang naglalakad si Kaylan pauwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong siya sa waiting shed. At ilang sandali pa, isang babae ang tumakbo para sumilong din. Basa ang buhok at balikat. Si Laya. Natigilan silang pareho. Ang hangin ay napuno ng alanganing katahimikan. Tanging ang patak ng ulan ang maririnig. Walang nagsalita. Walang humingi ng tawad. Binuksan ni Kaylan ang kanyang payong. Hindi niya ito inialok. Sa halip, lumabas siya sa waiting shed at tumayo sa tabi nito. Itinaas ang payong para silungan silang dalawa. Magkatabi sila. Pinoprotektahan mula sa ulan, ngunit may isang dipang distansya sa pagitan nila. Tumingin si Laya sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Nakita ni Kaylan ang lahat doon. Ang bakas ng galit, ang pag-aalinlangan, ngunit meron ding isang kislap ng kuryosidad. Ngumiti lang siya ng bahagya. Isang nangiting hindi mapanlinlang, kundi isang tahimik na pag-aalok ng kapayapaan. Nang tumila ang ulan, nauna itong umalis ng walang salita. Pero hindi na ito tumakbo. Ang huling eksena ang nagbigay sa kanya ng tunay na pag-asa. Nakita niya si Laya sa paborito nitong lugar, sa tabi ng ilog, abala sa pagpipinta, sa isang bagong canvas. Dahan-dahan siyang lumapit. Gumagawa ng ingay para malaman nito ang kanyang pagdating. Hindi ito lumingon. Hindi rin ito umalis. Huminto siya ilang metro mula sa likuran nito. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa damuhan at pinanood ito. Pinanood niya ang bawat galaw ng kamay nito, ang paghalo nito ng mga kulay, ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag nag-iisip. Pinanood niya ang paglikha nito ng isang bagay na maganda mula sa isang blangkong espasyo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na tensyonado. Ito ay payapa. Isang pagtanggap. At habang pinapanood niya si Laya, na ipinipinta ang sarili nitong mundo, naramdaman ni Kaylan na sa wakas, natututunan na rin niya ang tunay na sining ng panunuyo. Ang kapayapaan sa likhayan ay parang isang manipis na salamin. Maganda, ngunit napakadaling mabasag. At ang basag na yon ay dumating sa anyo ng isang bisitang hindi inaasahan.
Isang umaga, habang nag-aalmusal sina Laya at Tia Diwa, isang malakas at aroganteng katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Hindi iyon ang magiliw na katok ng isang kapitbahay. Ito ay mapilit, walang pasensya. Nagkatinginan ang magtiyahin, parehong may masamang kutob. Pagbukas ni Tia Diwa ng pinto, ang araw sa labas ay tila biglang nagdilim. Nakatayo doon si Rowena Gatchalian. Mas payat ito ngayon. Ang mga mata ay may maitim na bilog. At ang mga mamahaling damit na dati nitong suot ay napalitan ng mga kupas na. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago. Puno pa rin ng kasakiman at pagmamataas. "Ayan ka lang pala," sabi ni Rowena. Ang boses ay matinis at puno ng akusasyon. Sabay tulak kay Tia Diwa para makapasok sa loob. "Nagtatago ka sa probinsyang ito, habang ako, naghihirap sa Maynila dahil sa'yo." Napatayo si Laya, ang hawak na tasa, ay nanginginig. Ang lahat ng tapang na inipon niya sa mga nakalipas na linggo ay tila biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot na matagal na niyang naging anino. Anong ginagawa ninyo rito, Tia? Huwag mo akong tawaging Tia," sigaw ni Rowena. "Nandito ako para kunin ang dapat sa akin. Nabalitaan kong pinagkakakitaan mo na pala yang pagpipinta mo. At itong bahay at lupa. Sa pamilya natin ito. May karapatan ako dito." Hinabol ni Rowena ang kanyang hininga. Ang mga mata ay parang sa isang mabangis na hayop na naghahanap ng masisila. "Pinaghahanap ako ng mga pinagkakautangan ko dahil sa iskandalong ginawa mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, kaya dapat lang nabayaran mo ako. Wala kang karapatan sa kahit anong bagay dito, Rowena," matatag na sabi ni Tia Diwa, humaharang sa pagitan nila ni Laya. "Umalis ka. Hindi ka welcome dito." Ngumisi si Rowena. "Talaga? At sino ka para sabihin yan? Isang matandang hukluban na nag-aalaga ng isang ahas?" Ang tingin nito ay bumalik kay Laya. "Alam mo, Laya, kung hindi lang dahil sa akin, patay ka na sana. Dapat kang magkaroon ng utang na loob habang buhay." Ang mga salitang utang na loob ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa puso ni Laya. Sa likod ng pintong yon ay hindi natakot, kundi ang nag-aalab na apoy mula sa mga lihim ng diary. "Tapos na po ako sa pagbabayad ng utang na hindi naman dapat sa akin," mahinahong sabi ni Laya. Ang bawat salita ay may bigat. Nagulat si Rowena sa pagbabago ng tono nito. "Anong pinagsasabi mo?" "Ang perang ipinanggastos ninyo sa akin, ang perang isinumbat ninyo sa akin sa buong buhay ko. Galing po yun kay Mama." Patuloy ni Laya, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "Ninakaw ninyo ang mana ko. Ginamit ninyo yon para gawin akong alipin ninyo. At ngayon, babalik kayo para kumuha pa?" Ang mukha ni Rowena ay biglang namutla. Nawala ang kanyang tapang, napalitan ng pagkaalarma. "Sinungaling! Saan mo nakuha ang mga kasinungalingang yan?" "Nakasulat," sabi ni Laya. "Nakasulat lahat sa diary ni Mama." Sa pagbanggit ng diary, tuluyang nawala sa sarili si Rowena. Ang kanyang desperasyon ay naging purong galit. "Walang hiya ka!" sigaw nito. At sa isang mabilis na kilos, sinugod nito si Laya. Ngunit hindi si Laya ang kanyang pinuntirya. Dumiretso ito sa silid kung saan alam niyang naroon ang mga painting. Ang kanyang X-factor, ang kanyang sandata. "Kung hindi mapapa sa akin ang pera, sisirain ko na lang ang lahat ng bagay na mahalaga sa'yo." Sumunod sina Laya at Tia Diwa. Naabutan nila si Rowena sa loob ng maliit na studio. Handa nang punitin ang pinakamalaking canvas ni Laya. Isang obrang puno ng maliliwanag na kulay, sumisimbolo sa kanyang bagong pag-asa sa likhayan. "Huwag!" sigaw ni Laya. Tumakbo palapit. Ngunit bago pa man dumampi ang mga maruruming kamay ni Rowena sa canvas, isang malakas na kamay ang pumigil sa kanyang braso.
Isang boses na kalmado, ngunit puno ng panganib, ang umalingaw-ngaw sa silid. Subukan mo, sabi ng boses, at sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa pintuan si Kaylan Del Fuego. Hindi na siya ang nag-aalinlangang lalaki na nagbubuhat ng semento. Ang nakatayo doon ngayon ay ang CEO. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang postura ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, nakatayo ang 2 unipormadong pulis. Ang pagkakahawak ni Kaylan sa braso ni Rowena ay bakal. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Ang katahimikan sa loob ng maliit na studio ay nabasag lamang ng nanginginig na paghinga ni Rowena, na ngayon ay hindi na isang mabangis na hayop, kundi isang dagang na sukol sa isang patibong. "Bibitiwan mo ako!" sigaw ni Rowena. Pilit na kumakawala. "Sino ka para mangialam dito? Away pamilya to." "Nagkakamali ka," malamig na sagot ni Kaylan. Hindi inaalis ang kanyang tingin. "Natapos na ang pagiging parte mo ng pamilya nang simulan mong sirain ang buhay ng isang inosente." Kasunod ng kanyang sinabi, isa pang tao ang pumasok sa silid. Isang lalaking naka-Amerikana at may dalang itim na briefcase. Ang abogado ni Kaylan. Rowena Gatchalian. Formal na sabi ng abogado. Binubuksan ang kanyang briefcase. "Ako si Attorney David. Narito kami para isilbi sa'yo ang mga kasong isinampa laban sa'yo ni Ms. Laya Di Mayuga sa tulong ng aking kliyente, si Ginoong Kaylan Del Fuego." Natawa si Rowena, isang tawang puno ng kabaliwan. "Kaso? Anong kaso?" "Walang ebidensya. Salita niya laban sa salita ko." Ngumiti ang abogado, isang ngiting profesional at walang emosyon. "Diyan ka ulit nagkakamali." Inilabas niya ang isang serye ng mga dokumento. Unang kaso, estafa at qualified theft. Mayroon kaming kopya ng last will and testament ng kapatid mong si Liwayway Di Mayuga na malinaw na nagsasaad ng trust fund na iniwan niya para sa kanyang anak. Mayroon din kaming mga bank record na nagpapakitang nilipat mo ang lahat ng perang yon sa sarili mong account sa loob ng 1 linggo matapos ang kanyang pagkamatay. Bawat salitang binibitawan ng abogado ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Rowena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng lahat ng kulay. Pangalawa, grave threats at attempted destruction of property. Patuloy ni Attorney David, itinuturo ang painting na muntik ng sirain ni Rowena. At mayroon kaming mga testigo. At pangatlo, sumingit si Kaylan. Ang boses ay mababa at puno ng diin. Ang pinakamabigat sa lahat, child abuse at human trafficking. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, napatingin si Laya kay Kaylan. Hindi niya alam ang tungkol dito. Paano? "Sa tingin mo ba ay tumayo lang ako at nanood sa mga nakalipas na linggo?" sabi ni Kaylan, na para bang nababasa niya ang isip ni Laya. "Habang nagpipinta ka, habang hinahanap mo ang iyong kapayapaan, sinigurado kong hinahanap ko naman ang hustisya para sa'yo." Ipinagpatuloy ng abogado, "Mayroon kaming mga salaysay mula sa iyong mga kapitbahay, mula sa dating amo ni Laya. At ang pinakamatibay na ebidensya, ang mismong kontrata na pinirmahan mo sa Fuego Corporation para sa kasal. Isang kontrata kung saan ipinagbili mo ang iyong pamangkin kapalit ng pera para bayaran ang iyong mga utang sa sugal. Iyon, Ms. Gatchalian, ay human trafficking. Tapos na ang lahat. Walang lusot. Walang palusot." Sa wakas, binitiwan ni Kaylan si Rowena. Bumagsak ito sa sahig, hindi na makatayo, hindi na makapagsalita. Ang tanging naroon ay ang kanyang pag-iyak. Isang iyak hindi ng pagsisisi, kundi ng pagkatalo. "Dalhin niyo na siya," utos ni Kaylan sa mga pulis. Hinawakan ng 2 pulis si Rowena sa magkabilang braso at pilit na itinayo.
Habang kinakaladkad siya palabas, sa huling pagkakataon, tumingin ito kay Laya. Ang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos. Sigaw nito. Ang kanyang boses ay nag-e-echo sa pasilyo. Sinisigurado kong magbabayad ka rin. Pare-pareho lang kayo. At pagkatapos, nawala na siya. Ang dilim na bumalot sa buhay ni Laya sa loob ng napakaraming taon ay sa wakas, kinaladkad na palayo. Ang natira sa silid ay ang nakakabinging katahimikan. Si Tia Diwa ay lumapit kay Laya at niyakap ito. Si Attorney David ay tahimik na iniligpit ang kanyang mga papel. At si Kaylan, nakatayo lang siya roon. Pinagmamasdan si Laya. Ang kanyang misyon ay tapos na. Naibigay na niya ang hustisya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang humiwalay si Laya sa yakap ng kanyang tiyahin. Naglakad siya palapit kay Kaylan. Ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon. Pasasalamat, pagkalito, sakit. Nakatitig siya dito. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsabi ng salamat. Hindi siya ngumiti. Isang tanong lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit at pag-asa na nararamdaman niya. Bakit? Ang tanong na, bakit? Ay naiwang nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang naiwan pagkatapos ng sigalot. Tiningnan ni Kaylan si Laya at sa unang pagkakataon, nakita niya itong buo. Hindi bilang isang impostor, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat sa isang tapat na sagot. Hindi dito, mahinang sabi ni Kaylan. Halika. Mag-usap tayo sa isang lugar kung saan walang mga anino ng nakaraan. Nag-alinlangan si Laya. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo at magtago. Ngunit ang bagong Laya, ang pintor na natutong humarap sa blangkong canvas ng walang takot, ay nagnanais ng isang kasagutan. Tumango siya. Dinala siya ni Kaylan sa paborito niyang lugar sa likhayan, ang tabi ng lawa kung saan madalas siyang magpinta. Ang araw ay papalubog na at ang kalangitan ay isang obrang pinaghalong kulay kahel, lila at ginto. Umupo sila sa damuhan, nakaharap sa payapang tubig. May sapat na distansya sa pagitan nila. Matagal na hindi nagsalita si Kaylan. Tila ba hinahanap niya ang mga tamang salita sa gitna ng napakaraming pagkakamali. Bakit ko ginawa ang pagsubok sa kasal? Nagsimula siya. Ang boses ay malalim at puno ng pagsisisi. Dahil duwag ako, Laya, sa buong buhay ko, pinalibutan ako ng mga taong ang nakikita lang ay ang pangalan at pera ko. Ang mga kaibigan, mga kasosyo, pati na ang mga babaeng minahal ko. Lahat sila may kailangan. Natakot akong pagkatiwalaan ulit ang kahit sino. Kaya gumawa ako ng isang malupit na plano para salain silang lahat. Tumingin siya kay Laya. Iyon ang sagot ng isip ko. Ang lohikal. Ngunit walang pusong dahilan. Pero ang tanong mo, mas malalim doon. Patuloy niya. Ang tanong mo ay kung bakit ikaw? Bakit ikaw ang nasaktan ng ganito? Huminga siya ng malalim. Nalaman ko na hindi ikaw ang totoong bride bago pa man ang kasal. Dapat ay itinigil ko na. Pero hindi ko ginawa. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Dahil nang makita ko ang litrato mo, nang makita kita na naglalakad sa pasilyo ng simbahan, may nakita akong kakaiba. Hindi kasakiman, hindi pagkukunwari. Nakita ko ang isang kaluluwang pagod na. At sa isang makasariling paraan, na-curious ako. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo. Isang malaking pagkakamali. Hindi ko inakala ang sakit na idudulot ko sa'yo. At iyon ang pinagsisisihan ko araw-araw. Nakinig lang si Laya. Bawat salita ni Kaylan ay tumatagos. Hindi para saktan siya, kundi para unti-unting buwagin ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. At kung bakit ako nandito ngayon,
sabi ni Kaylan. Sa wakas ay humarap sa kanya ng buo. Bakit ko ginawa ang lahat ng ito para kay Rowena? Dahil nang makita ko ang mga painting mo, Laya, naintindihan ko ang bawat guhit ng galit, bawat patak ng kulay ng sakit. Kasalanan ko ang mga yon. Hindi ko kayang burahin ang mga alaala. Pero naisip ko, baka kaya kong tulungan kang lumikha ng mga bago. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo ngayon. Dagdag niya, ang boses ay basag na. Masyadong maaga, masyadong malaki ang sugat. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimula tayo, hindi bilang bilyonaryo at biktima, kundi bilang dalawang tao, bilang si Kaylan at bilang si Laya. Tumahimik ang paligid, ang araw ay tuluyan ng lumubog, at ang takip silim ay nagsimula ng bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi nakita ni Laya ang isang halimaw sa katauhan ni Kaylan. Ang nakita niya ay isang lalaking sugatan din na nagtago sa likod ng pera at kapangyarihan para protektahan ang sarili. May kinuha si Kaylan sa kanyang likuran, isang bagong sketchbook at isang set ng mamahaling paintbrush. Inilahad niya ito kay Laya. Para sa'yo, sabi niya. Para sa mga susunod mong obra, gusto kong makita ang mga ipipinta mo kapag masaya ka na. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Ito ay isang pagkilala sa kung sino siya, isang suporta sa kanyang pangarap. Tiningnan ni Laya ang mga brush. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kaylan. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya kinuha ang regalo. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang palad sa kamay ni Kaylan na nakapatong sa damuhan. Naramdaman niya ang init nito. Naramdaman niya ang mga kalyo na nakuha nito mula sa pagtatayo ng tulay. Isang kamay na marunong nang magtrabaho at magpakumbaba. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay sapat na. Isang pagtanggap. Isang pagsisimula ng paghihilom. Tumingin si Laya sa mga mata ni Kaylan at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang maliit, mahiyain, ngunit totoong ngangiti. Simulan natin, bulong niya. Sa simula. Isang taon. Sa loob ng 365 araw, maraming pwedeng magbago. Ang isang sugat ay pwedeng maghilom. Ang isang binhi ay pwedeng maging isang matatag na puno. Ang isang blankong canvas ay pwedeng mapuno ng isang obra maestra. At para kay Laya, ang isang taon ay sapat na para hanapin ang kanyang bukang liwayway. Ang Galeriya Diwa, na ipinangalan niya sa kanyang butihing tiyahin, ay hindi na lamang isang simpleng gallery. Ito ay naging puso ng sining sa likhayan. Ang mga pader nito, na dati tahimik, ay ngayoy puno ng mga kwento. Mga kwento ng sakit, pagbangon, at pag-asa. Lahat ay isinalaysay sa pamamagitan ng matingkad na mga kulay at matatapang na guhit ni Laya. Ngayong hapon, ang gallery ay puno ng mga tao. May mga turista, mga art collector mula sa Maynila, at mga lokal na tagalikhayan na buong pagmamalaking ipinapakita ang gawa ng kanilang pintor. Nakatayo si Laya sa gitna ng lahat, nakikipag-usap sa mga bisita. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga ngiti. Ang babaeng naroon ngayon ay isang artista, payapa, may tiwala sa sarili, at buo. Ang kanyang damit ay simple pa rin. Madalas ay may mga mantsa ng pintura, ngunit isinusuot niya ito na parang isang baluti ng karangalan. Mula sa isang sulok, pinagmamasdan siya ni Kaylan. Hindi siya nakikialam, hindi siya naguutos. Siya ay naroon lamang, isang tahimik na presensya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Siya pa rin ang CEO ng Fuego Corporation, ngunit natutunan na niyang iwanan ang kanyang korona sa tuwing tumutuntong siya sa likhayan. Dito, hindi siya ang hari. Siya ay ang lalaking nagmamahal sa reyna ng gallery. Nagtagpo ang kanilang mga mata
Mula sa kabilang dulo ng silid, nginitian siya ni Laya, isang ngiting nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagmamahal, ng kapayapaan. Ngumiti rin si Kaylan pabalik. Nang sa wakas ay umalis na ang huling bisita at ang katahimikan ay muling bumalot sa gallery, nilapitan ni Kaylan si Laya. Inabutan niya ito ng isang baso ng tubig. "Pagod ka na?" tanong niya. Ang boses ay malambing. Umiling si Laya. "Masaya. Masaya ako, Kaylan." Tumingin siya sa kanyang mga painting na nakasabit sa pader. Ang kahihiyan ay matagal nang naibenta. Ngunit ang alaala nito ang nagbigay daan sa mga bagong obra. May mga painting ng masayang ilog ng likhayan, ng mga batang naglalaro sa ilalim ng araw, ng mga bulaklak sa hardin ni Tia Diwa. At ang pinakamalaki sa lahat, isang painting ng bukang liwayway, hindi na magulo at madilim, kundi puno ng liwanag at pag-asa. "Alam mo ba?" bulong ni Laya, "noon, akala ko ang pangalan kong Laya ay isang biro, isang kabalintunaan. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang kalayaan ay hindi pala ang kawalan ng pader. Ito pala ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magpinta ng sarili mong pinto sa pader na yon." Hinawakan ni Kaylan ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop, isang perpektong pag-aakma ng lakas at lambot. "At ikaw ang pinakamatapang na pintor na kilala ko." Iginiya siya ni Kaylan patungo sa likod ng gallery, sa kanyang pribadong studio. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang isang malaki at blangkong canvas. Isang bagong simula, isang bagong kwento na naghihintay na maisulat. Tumayo sila sa harap nito, magkatabi. Kinuha ni Kaylan ang isang brush, isinawsaw ito sa kulay asul na parang kalangitan at iniabot kay Laya. Tumingin si Laya sa blangkong canvas. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Kaylan. Ang lalaking minsan ay naging kanyang hukom, ngunit ngayoy kanyang naging kakampi at pag-ibig. "Ano ang ipipinta natin ngayon, mahal ko?" tanong ni Kaylan. Ang mga salita ay puno ng pangako. Ngumiti si Laya, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiting sumasalamin sa lahat ng liwanag na natagpuan niya. Itinaas niya ang brush, handa nang gumawa ng unang guhit. Ang ating bukas, at dito po nagtatapos ang kwento ni Laya at Kaylan sa ang bukang liwayway ni Laya. Sana po ay may napulot tayong aral sa kanilang paglalakbay. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pag-aaral na patawarin ang mga di perpekto. Ipinakita sa atin ni Laya na ang ating halaga ay hindi nakikita sa mata ng iba, kundi sa lakas na ating natatagpuan sa loob ng ating sarili para bumangon mula sa anumang pagkadapa. At ipinakita naman sa atin ni Kaylan na ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa at sa pagpapakumbaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng komedya, misteryo, o isa pa ring madamdaming pag-iibigan? I-comment nyo lang po sa ibaba at gagawin namin ang aming makakaya para pagbigyan kayo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.